My today's vlog is how to ferment the cacao before sun-dried until making tablea or cacao chocolate. Hello, good morning everyone. Katapos ko palang magpakain ng ating mga alaga na baboy at narito ako sa sa puno ng ating mga kakao at tinitingnan ko kung alin na dyan ang pwede nating harvestin kasi nga gagawa ulit ako ng tableya mga kahabi kasi nga maraming nang matikman nilang masarap pala yung ginawa akong tableya ay marami nang nag-o-order. Kaya ngayon mag-harvest ulit ako mga kahabi at sa ngayon sa umpisa ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-fermented ng kakao. Ayan, bago ibilad sa araw upang sangagin at gawing tableya. Kaya ang ipapakita ko sa inyo mga kahabi pagkatapos nating mag-harvest ay magpe-fermented tayo. Ayan, harvesting time na tayo. Gamit ang ating nabili sa tabako sa Tiwi, Tabako Albay. Nung mag-outing tayo, nakabili tayo doon ng pangkawit. Ayan. Oh. Wait. Baka mahulugan ako. Ayan, oh, di ba? Ayan. Ang dami na namang hinog. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ang pag-fermented ng kakao bago ibilad sa araw. Ayan. Hop. Oh, di ba? Napakadali ng kawitin kasi nga bagong bili ang ating pangkawit. Ayan. Kaso nakasiksik oh. Yan, abutin ko na lang kaya ayan. Kaya kong abutin ng kamay ko yan. Kasi nakasiksik eh. O, diba? Kaya kong abutin yan. O, nakasiksik kasi. Grabe, o. Nakasiksik ng... O, ito ang baba mga kabe. O, kayang-kaya na natin itong harvestin. Ayan. O, diba? Ang baba, o. Ayan. Naku, napakakunat. Ayan, o. Kaya natin yan, o. Baba. Ayan. Kayang abutin. Ayan. Ano ang bababa oh. Ayan, isang puno. Naka-harvest tayo ng 80 na piraso. Ayan. Okay. Isang puno pa lang yan. Okay, ditong puno na to ay na-harvest na natin siya ng yan, 80 na piraso ng kakao. Yan, 80 na piraso. Ito naman sa ikalawang puno. Ayan, yung napakababa lang yung bunga ay na-harvestan natin ng 16 na piraso. Ayan, ilan na lahat? Pandalawang puno pa lang. Okay, dito sa pang tatlong puno mga kahabi, yan, naka-harvest tayo ng ayan, 17 na piraso. Ayan, 17 na piraso. Kalalaki ng bunga. Kaso napakataas na. Ayan. May isa pang malaki. Last. Yan, pang-apat na puno to.
Ayan, pang-apat na puno. Kaunti lang ang na-harvest. Ayan, nakalima tayo pero ang dalawa ang lalaki. Ayan. Ayan, sa 5 puno ng ating hinarvestan na kakao, ang total ay sa 5 puno ng ating kakao, nakagusi tayo ng 57 na piraso. Yan mga kahabi, interview natin itong aking asawang napakasipag magtanim ng kakao. So, tanungin natin kung ilan lahat na ang naitanim niya dito sa portion na to. Diyan ko, ang tanong ko ng kakao na mababa sa 200. Hindi na raw bababa sa 200 na pirasong puno ng kakao. Ngayon yung namumunga, Nagbubunga, na ang pagproduktuhan na mga 20. mga 20 na puno. Yung iba namumulaklak na, Oo. Kaya, bagong tanim daw mga 50. Yung namumulaklak ilan? Namumulaklak mga ilan na? 100. Mga 100. Okay mga kahabi, expected ng asawa ko next year mas marami na raw yung magugusi na kakao. Ayan, kasi nga ngayon marami na ang namumulaklak. Kaya expected next year mas marami tayong magugusi na kakao. Ayan. Ngayon, turuan ko kayo kung paano ang pag-fermented ng kakao. Ngayon, gagamit ako rito ng sa Wilkins. Ayan, yung plastic bottle na malaki sa Wilkins. Yan, itong ating mga kakao na buto ay ilalagay natin rito. Ayan. Dito natin ilalagay lahat sa loob ng Wilkins na to. Okay, narito na lahat yung buto ng ating 57 na piraso ng kakao. Ayan, yung sa akin linagay ko sa Wilkins para fermented. Yung iba, hinugasan na ng asawa ko at diretso binilad na. Okay, narito na yung ating fermented. After 3 days, narito na siya. Ganito na. Ayan. Ngayon ay hugasan natin. Hugasan muna natin pagkatapos ay ibilad natin sa araw. Yeah. Ito yung binilad ng asawa ko. Ayan. Mas madali talaga kapag dinirekta ng binilad. Hindi na pinermented. Ito kasing sa akin pinermented ko ng 3 days. Kaya ito binibilad parang samantalang yung sa asawa ko na ginawa niya direkta ay tuyo na. Yung sa akin ay medyo matagal-tagal pa to. Ngayon, ito na lahat yung ating 57 na buto ng ating kakao at ready to fried na ito. Or patututungunan naman natin ito sa kawali. Gagawin natin itong tutong. Pagkatapos nating masangag at gawing tutong itong ating kakao, ay ipapagiling natin ito sa market. Pwedeng sa Daraga o sa Legazpi. Maghahanap tayo ng gilingan. E, siyempre, pagkatapos, parehas ng dati ng ginawa kapag natutong na natin ito sa kawali, ay natanggal na natin siya na
Ayan. Naka 1 kilo na ako na tinanggalan natin ng shell. At ayan. 1 kilo na ito mga kahabi. At ito, meron pa akong tututungin rito na natira. At pagkatapos ay ipapagilay na natin ito sa market. Tama ni. Taman titi mo, kita ka ni. Si kakao. Iyo. Pang imas na. Ganito tutong na. Kunin Sige, alian man ang gadin ito. sa rin ha, ina ito bit. Masira ng timo. Kaya yan ako. Ano datan? Pakikilo mong giraray. One and 3/4. Yan, ngayon ay narito na lahat ang ating mga ingredients. Heto na yung ating pinagiling na kakao sa daraga. Ayan. Yan. Kailangan pisil-pisilin natin hanggang sa mapino siya. Ayan. Tumitigas talaga yan. Ayan. Kailangan bago natin lutuin, kailangan himay-himayin hanggang sa maging maliliit. Ayan, pagkatapos na himayin itong ating pinagiling na kakao, isit aside muna. And then, ayan, inilagay ko na pala ang ating asukal sa kawali. Gumamit pala ako rito ng 1 and 300 grams na sugar kasi nga ang pinagiling natin ay 1 and 3/4. At ang ginamit nating evaporated milk ay yung malaking can. Ayan. Ngayon, paghaluin lang siya sa katamtamang apoy hanggang sa maihalo natin siya ng mabuti. Ayan. Kailangang maikombine natin siya ng mabuti na malusaw ng mabuti ang ating asukal sa gatas. Ayan. Halo nang halo. Ayan. Sa katamtamang apoy lamang po mga kahabi.
Okay, kapag ganito ng mixture, kailangan ilagay na natin isunod na kaagad natin itong cacao chocolate. Ayan. Napakasarap nito kapag naluto na naman ito. Maraming nag-aabang dito sa ating cacao chocolate na ito, yung mga nakatikim na dyan. Ayan. Sigurado, naghihintay na naman sila nitong ating tableya. Kakaunti lang ito kung yung mga nag-order sa akin napakarami. Siguradong kukulangin naman itong ating gagawing tableya. Marami na kasi ang nag-order sa akin. Kaya kailangan paramihin natin ang ating mga tinanim na kakao kasi nga gusto ko ilabas ito kapag nakagawa ako rito ng marami. Gusto kong ibenta siya sa labas or sa market. Kaya kailangan bumunga na ng husto ang ating mga kakao upang makapagbenta tayo sa labas. Kailangan walang tigil sa paghalo kasi iniingatan natin na huwag masunog sa ilalim ang ating ginagawang chocolate cacao. Ayan. Kailangan paubasin lang siya at kailangang malapot na malapot. Ayan, kapag lumapot na siya at malapit ng tumigas ay kailangan hanguin na natin siya sa apoy. Okay, bago siya tumigas ay kailangan maiplati na natin siya sa tray. Ayan. Bago siya tumigas ng husto, kailangang mahulma natin siya. Ayan. Ganito lang po kadali. Ayan. Yan, kailangang isiksik lang ng mabuti. Yan. Yan, isiksik siya ng mabuti. Ayan. Upang kapag tumigas na siya, ay hindi kaagad mabasag. Okay, pasensya na kayo mga kahabi kung medyo maingay ang aking pag-voice cover kasi nga nagvo-voice cover ako dito sa ating bukid o mini farm. Ayan, habang ako ay nagpapahinga, ito at nag-i-edit ako ng aking mga video. Kaya medyo na may narinig kayong mga umuungol na ating mga alagang baboy. Ayan, sa medyo napakahabang proseso mga kahabi, finally, natapos na muli at heto, ready to sell na. Thank you for watching everyone!